miyembro ni Kibuloy nagpalimot sa airport para ibigay kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang miyembro mo na nagbinta ng photo. Naku, Kibuloy. Ayaw nga po Ang lalaking ito ay pumapasok sa mga fast food chain para magbenta ng otak. At ayon sa kanya, siya daw ay isang self-supporting student. Nakakaawa. At sino ba naman ang ayaw tumulong sa may ganitong sitwasyon, di ba? Ang kaso, ang babaeng kanyang binibentahan ay dati palang full-time worker ni Kibuloy na ganito rin ang trabaho. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas, ganyan din ang trabaho ko. Todo tanggi pa ang lalaking ito na hindi raw ito para kay Kibuloy. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yan. Hindi. sa akin kaysa Determinado ang lalaking ito para lamang makabenta at kumita ng pera. Ito pala'y sa kadahilanang binibigyan sila ng kota na kailangan nilang abutin sa araw na iyon. At para mapadali ang pag-abot ng kanilang kota, nagpapanggap silang self-supporting student. Nagpapanggap silang walang mga magulang at ang mas malala, nagpapanggap silang bingi o pipe. Ginagawa nila ang lahat para lamang maabot ang kota dahil kung hindi, tatanggap sila ng kaparusahan. Pag wala kaming remittance noon, alam mo ang ginagawa sa amin? Pinapaskwat, pinapalo ng logbook. Yung lalaki namin kasama, wala talagang remittance. Binugbog, sarado ni Candy Cabahog. Pag wala kang remittance dyan, ito torture ka. Grabe, tila ba kinukondisyon ang mga utak ng mga miyembro nila na kailangan palagi silang magbigay ng pera para lamang sila ay makapunta sa langit. Gagawin ng lahat, magsinungaling man, manloko ng ibang tao para lamang may maibigay sa simbahan. Tila ba di ka pwedeng sumuway sa mga utos nila dahil para sa kanila ito na isang malaking kasalanan. And then you have to be obedient. Like you don't question whether you understand or not. You don't question. It's called for absolute obedience. Imaginin mo, 7 milyon ang naniniwala sa kanya at ganitong sistema ang kanilang ginagamit para magkapera. Ilang milyon kaya ang kinikita ng simbahang ito taon-taon. Kaya di na nakakagulat makakita ng mga ganitong gusali kapag mga may-ari ng simbahang ito. Ang mga gusaling ito ay nakapangalan lahat sa simbahan. At kung isa kang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang nakaka-proud na makita kung saan napupunta ang iyong donasyon at ang iyong pinaghihirapang pera. Dahil nga sabi ni Kibuloy, ngon ang kamong bisan pa ang inyong nahatag 10 pesos lang, usapos mga tagiya dere. ang problema, saan nga ba napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Dahil ang mga gusaling ito na kanilang naipatayo na galing sa pera ng mga sariling bulsa ng kanilang miyembro ay hindi lamang basta simpleng gusali. Kumikita ito ng malaking pera o sa madaling salita, ito ay isang negosyo. Negosyong naipatayo dahil ginawang puhunan ang mga tithes, offering at donasyon ng mga miyembro. Saan napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Nakakatanggap ba ng kahit piso man lang ang mga miyembrong nagpuhunan sa mga negosyong ito? Hindi natin alam. At baka hindi natin malalaman. There are three possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. Kung ano man ang estado niya ngayon, ito'y dahil sa mga paghihirap ng kanyang binulag na mga miyembro. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If this is not God's will for me to have these things I have, Yeah. you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Grabe. Naisip ko, kailan kaya ito matitigil?
Hanggang sa Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. Pebrero noong 2022, naglabas ang FBI ng Amerika ng wanted poster ni Kibuloy. Ayon sa FBI, sangkot siya sa iba't ibang krimen kabilang na ang sex trafficking sa mga minor de edad, smuggling ng bulto-bultong pera at pamimilit sa mga miyembro na manghingi ng donasyon na kunwari mapupunta sa mga charity, ngunit ito pala'y para sa mga proyekto ng simbahan at para sa magarbo at maluhong pamumuhay ni Kibuloy. Inaasahang pupunta ngayong taon sa Amerika si Kibuloy para harapin ang patong-patong na kaso na nakasampa sa kanya. At kung isa kang miyembro sa simbahan ni Kibuloy na nanonood nito, wala akong intensyon na insultuhin ang iyong pagkatao, ang iyong paniniwala at ang iyong pananampalataya. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang pananampalataya at paniniwala ay isang makapangyarihang bagay. Kaya nitong magbigay ng lakas ng loob, magbigay ng pag-asa, at kaya din nitong pagkaisahin ang mga tao para gumawa ng mga mabubuting bagay. Ngunit ang pananampalataya at paniniwala ng isang tao ay maaring pagsamantalahan ng mga taong sakim at uhaw sa kayamanan. Pag humingi ako ng eroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng Kingdom, bibigyan niyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng Kingdom. At kung isa kang miyembro o nagbabalak maging miyembro ng simbahang ito, gusto ko lang buksan mo ang iyong isipan at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo nga ba siyang propeta o isa lamang hamak na negosyante na ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita?